At samantala, paghahain ng election offense case laban kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, inirekomenda na sa Commission on Elections sa COMELEC. Hindi matapos lumabas sa pagsusuri ng fact-finding panel ng poll body na may basehan para ireklamo si Guo dahil sa misrepresentation. Si Luisa Erispe sa Sentro Balita. Posible nang singilin ng batas si suspended Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa umano'y paggamit niya ng peking pangalan o pagkakakilanlan sa Pilipinas. Ito'y dahil inirekomenda na ng Law Department ng Commission on Elections na kasuhan na ng unbank si Guo ng kasong kriminal. Ito ay paglabag sa Omnibus Election Code dahil sa misrepresentation matapos tumugma ang fingerprint ni Alice Guo na record ng COMELEC kay Chinese passport holder na Guo Ping. Napatunayan nga po ng investigating panel na yung lahat ng fingerprints ng 6 na tao doon sa dalawa sa NBI, yung isa doon sa immigration na ginamit ng NBI, is pangalawa yung mismo sa NBI clearance, pagkatapos yung certificate of candidacy, yung mismong application for registration as a voter, yung mismong election day computerized voters list ng 2022 May, at election day computerized voters list ng barangay SK election ng 2023, lahat pong yan pare-pareho at iisang tao lamang ang may-ari ng mga fingerprints na ito. Yan, base po sa findings ng ating mga eksperto at ng ating pong ng ating investigating panel ay kay Mayor Alice Guo. Pero sabi naman ni Garcia, hindi naman agad kakasuhan si Guo. Dadaan muna ito sa preliminary investigation at kapag lumusot dito, saka siya masasampahan ng kaso sa korte. Sa preliminary investigation, dito bibigyan ng pagkakataon si Guo para ilabas ang kanyang panig. Pero kapag hindi talaga siya humarap o sumagot, mapipilitan ng COMELEC na isampa ang kaso. Kapag ka napatunayan na ikaw talaga ay nagkaroon ng misrepresentation o pagsisinungaling, pwede kang maharap sa kasong kriminal na misrepresentation din base sa Omnibus Election Code. At maliwanag na maliwanag po, iba pa po yung kaso ng perjury na pwedeng kaharapin ng tao sapagkat tatandaan natin ang lahat ng certificates of candidacy ay pinanumpaan. At dahil pinanumpaan yan, kung mali ang deklarasyon, sinabi mong ikaw ay Filipino citizen, yung pala naman ay hindi, then mahaharap ka rin separately sa kasong perjury sapagkat violasyon din po yan ng tinatawag nating revised penal code. Kung guilty naman si Guo, pagkakakulong at habang buhay na madidisqualify siya sa anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, hindi lang naman COMELEC ang humahabol ngayon kay Guo. Nauna na ang Justice Department dahil may reklamong qualified human trafficking na nakabinbin laban sa kanya na inuugnay naman sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban. Pero hindi sumipot si Guo noong preliminary investigation. Gayunpaman, kumpiyansa ang DOJ na nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. Pagdating naman sa Pogo ban, nagbabala naman ang DOJ ngayon sa Bureau of Immigration na wag na itong samantalahin. Bubuklatin din ni Remulla ang utos ng BI na 60 days para umalis ang foreign nationals mula sa Pilipinas. Huwag sana sila mag-iisip, maraming elements within the BID. Nagagawa pa sila ng pera. Pero palabas na itong mga tao, preparahan pa rin. Alam naman natin, ano to palabikasan to ng maraming kurap. Huwag natin lang isipin yun. Let's help the President wrap up this problem para matapos. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.